Are you to be here happy? Hindi pa. Hindi happy. Are you happy? Kayo po ba ay masaya? Okay. God, our Father, all the time has one desire for you. Ang Diyos, ang ating Ama, palagi isa lamang po yung nais po para sa atin. Do you know what it is? Alam niyo po ba kung ano po yun or bakit po? Huh? Yeah, God wants to love you. Dahil ang Diyos, nais po na kayong ibigin. Other word, God wants you to be happy all the time. At sa ibang salita, ang Diyos, nais po niya na kayo po ay palaging masaya. Amen. Amen. Eh, We must be happy. kayo po ay dapat na palaging masaya. That's why God said, rejoice all the time. Kaya po sinabi ng Diyos na magalak kayong palagi. Amen. And then He said, that is His will. At sinabi po niya na yun po yung kanyang nais. Nowadays, so many children of God is not happy. At sa panahon po ngayon, napakarami pong anak ng Diyos na hindi po masaya. When I ask them, why don't you come to the church on Lord's Day? Pag tinatanong ko po sila, bakit hindi ka na nagsisimba pag linggo? Because they are busy. Dahil po ba sila ay busy? Whatever, one word, they are not happy to come to the church. Ano pa man po yun, isang salita lang po kung bakit sila hindi pupunta sa simbahan. Dahil hindi po sila masaya. But we must be happy all the time. Pero tayo po, dapat po tayong masaya palagi. God made us all the time be joyful. Dahil tayo po ay nilikha ng Diyos ng palagi pong nagagalak. We didn't understand. That's why we are not happy. Hindi po natin naunawaan yun, kaya hindi po tayo masaya. Yeah, last week, what was the title? At yung nakaraang linggo nga po, ano po yung pamagat? Heaven. Why? We will go to heaven. Na langit. Kung bakit ba tayo pupunta ng langit? Yeah, we will be happy there. Opo, magiging masaya tayo doon. But as long as you will not love Him with your whole heart, then you cannot be happy. Pero kung hindi mo naman siya iniibig ng iyong buong puso, hindi ka magiging masaya. All the time, you have struggling, even though you will be in heaven. Palagi ka lang may paghihirap, kahit pa na nandun ka sa langit. So last week, subtitle was Love Sick. At yung nakaraang linggo nga po, ang subtitle, I Love Sick. Yeah. If you will not have love sick, you cannot be happy all the time. Kung hindi ka love sick, hindi ka po magiging masaya palagi. When someone will be fall in love, they will become crazy. Kapag po yung isang tao ay na-in love na po, umibig na, nagiging baliw po sila. They don't mind whatever they will face hardships. Wala silang pakialam, ano man yung kaharapin nilang mga paghihirap. All the time, they will show their face just like this. Palaging gano'n lang yung mukha po nila. Because they are thinking about their lover. Dahil ang nasa isip nila ay yung kanilang iniibig. You don't agree with me? Hindi po kayo sumasang-ayon sa akin? All the time you will thinking about your lover. Palagi po ang nasa isip mo lamang ay ang iyong iniibig. If you can be with your lover, you will try to be with your lover mostly. At kapag hindi niyo po kasama ang inyong iniibig, gagawin mo lahat para makasama po siya palagi. Today, also we'll talk about really basic matter. At ngayong araw, ang pag-uusapan natin, ito po ay basic na bagay. But still, it's not much talk about. Pero patuloy po, hindi po masyado itong napag-uusapan. Why we are not happy?
there is to also, we have to know why we are not happy. At kung bakit hindi rin po tayo masaya, ito rin po yung dapat nating malaman kung bakit hindi po tayo masaya. We greet each other kanina, you are awesome. At binati po natin yung bawat isa kanina ng you are awesome. If you're awesome, you will be crazy. At kapag alam mo nga na ikaw ay awesome, ikaw po ay mababaliw. You don't mind whatever others will tell you. Wala ka nang pakialam ano man yung sabihin ng iba tungkol sa iyo. This is what I will explain to you this morning. Ayun po yung ipapaliwanag ko sa inyo ngayong umaga. We greet each other, you are awesome. Also, you greet to me, you are awesome. Yet, we don't realize it. We didn't feel it. Binabati niyo ang isa't isa ng you are awesome, ganun din po ako, binabati niyo ako ng you are awesome. Bagamat ganoon, hindi pa po natin nauunawaan na pagtatanto kung ano nga po ba talaga tayo. Let me ask you, why people try to look down at you, even we try to look down at others? At may tanong po ako, bakit kaya yung ibang tao, minamaliit po kayo at ganoon din po tayo, minamaliit din po natin yung ibang tao. Also, other question, why we cannot overcoming the committing sins? At isa pa pong tanong, bakit hindi po natin mapagtagumpayan na makagawa ng kasalanan? It's a matter of subtitle. Ito po ay tungkol po dito sa subtitle. Do you don't know how you are awesome. Hindi po ninyo nababatid, hindi nyo nalalaman kung gaano po kayo ka-awesome. Yes, this is also we'll talk about. Ito rin po yung pag-uusapan po natin. Last week, Heaven and Lovesick was title and subtitle. At nakaraang linggo nga po, yung pamagat ay Heaven at ang subtitle ay Love Sick. Look at me, please. Look at me. 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 Here in the Philippines, as you know, so many bakla. Dito sa Pilipinas, tulad ng nalalaman nyo, marami pong mga bakla. We, ministers, thinking about why they become in other matters. At kami mga ministers, iniisip namin, bakit ba sila naging ganun? Why? Bakit po? We are examining and study it in a very special ways. At kami po pinag-aaralan po namin yun at sinasaliksik sa special na paraan. This also, look at me please, look at me, lift up your head. Okay? They don't know their values. Dahil hindi po nila alam yung kanilang halaga. They don't know how God loved them. Hindi nila alam kung gaano sila iniibig ng Diyos. Hello, AJ, look at me, okay? When we believe, we become children of God. Kapag tayo po ay naniwala na tayo nga po ay naging anak ng Diyos, That's why we became children of God. ganun nga po tayo naging anak ng Diyos. We are memorizing. We heard of it several times, yet we don't know the value. Kabisado na po natin yan at palagi rin po natin naririnig yan, subalit hindi pa rin po natin alam o nababatid kung ano po yung halaga nun. Do you know your value? Alam niyo po ba ang inyong halaga? Even I met several pastors even, they don't know their value. At kahit po ako, marami akong nakatagpo na ibang mga pastors, kahit sila hindi nila alam yung kanilang That's halaga. why sometimes they commit very terrible sins. Kaya minsan nakakagawa sila ng kasalanan. When we become children of God, we must understand two matters. Nung tayo po ay naging anak na ng Diyos, dapat maunawaan natin yung dalawang bagay. When we talk about Luke chapter 9:23, we didn't feel free. Kapag pinag-uusapan yung tungkol sa Lucas chapter 9 verse 23, hindi po tayo nakakaramdam ng pagiging malaya. Become children of God is so hard. Yung maging anak pala ng Diyos, napakahirap. Hindi masaya. So,
when you heard of it, you don't like it. Kaya kapag naririnig niyo po yan, ayaw niyo po. Actually, we know our duty or obligation will be light and easy. Pero sa katunayan, alam natin na yung ating obligasyon o tungkulin, ito po ay mas magiging magaan at madali. First one, there is one word. At sa una po, meron pong isang salita doon. Second, there is also one word, deny. At sa ikalawa, meron din po isang salita, yung deny. Can you read? Can you see? One word is saving. Nakikita niyo po ba na may isang salita po na gumagalaw? Can you say right? Right, Right. right. And second one, deny. At yung ikalawa po ay ang deny. Please say deny. Deny. Right. Yes, we understand right. We have right, human right. At yung tungkol sa karapatan, opo, naunawaan natin na meron tayong karapatan. And deny is, you must deny yourself, is obligation. At yung deny o pagtanggi sa iyong sarili, ito po yung tungkol sa ating obligasyon. When we become children of God, two matters we must understand. Nung tayo po ay naging anak ng Diyos, dalawang bagay yung dapat nating maunawaan. Yeah, also we talk about these matters, right and what? Obligation. At opo, pinag-uusapan na rin po natin itong bagay na to yung tungkol sa karapatan at obligasyon. Bible talks about all the time right and obligation. At palagi po ang Biblia, pinag-uusapan doon yung tungkol sa karapatan at obligasyon. The law, you must do that, if not, will be disqualified. Matter of obligation. Yung tungkol sa kautusan, dapat mong gawin yan dahil pag hindi mo sinunod yan, madidisqualified ka tungkol po sa obligasyon. Yes? Grace was given by free. At yung tungkol naman sa habag, ito po ay ibinigay ng libre, walang bayad. We like right, but we don't like what? Obligations. At tayo, mas gusto natin yung tungkol sa karapatan at ayaw po natin yung sa obligasyon. Simply, I will explain. Simple lamang po ipapaliwanag ko. When you were a child, you don't want to listen to your parents, but you want to get what you want to get from your parents. Kung kayo ay mga bata pa, ayaw niyong makinig o sumunod sa inyong mga magulang, kundi ang gusto niyo lang makuha kung ano yung gusto po That's ninyo. human. Yun yung pagiging tao. We don't want to submit ourselves to the others. Na ayaw nating sumunod sa ibang tao. That's the personality or character of the earth, human body. At yun na po yung katangian ng may katawan po tayo. Ito yung lupa. Even Bible describe two words, child and people. At maging po sa Biblia, pinapaliwanag sa dalawang salita yung tungkol sa pagiging bata at tao. Old Testament, God said, you are my people. At sa lumang tipan, sinabi ng Diyos na kayo ay aking bayan. Matter of obligation. Patungkol sa obligasyon. You are my people, you are mine, you must submit to me. Na kayo ay aking bayan at kayo ay sa akin, kaya dapat kayo ay sumunod sa akin. But New Testament, you are my child. Pero sa bagong tipan, sinasabi doon na kayo ay aking A mga more anak. matter of right. Ito po ay tungkol sa karapatan. Okay? But some churches emphasize about right only. Pero yung ibang simbahan, ang binibigyang diin lamang palagi ay ng tungkol sa karapatan. But some church emphasize obligation only. At sa ibang simbahan naman, yung tungkol lang sa obligasyon. That two matters must go together. Dapat yung dalawang bagay na yan magkasabay, parehas. When you are child, of course, you must experience love much than obligation. At nung ikaw ay bata pa, syempre, mas mararanasan mo yung pag-ibig kaysa sa obligasyon. Then, when you grown up, yes, you must think about your obligation. At kapag ikaw ay lumaki-laki na, dapat mo nang isipin yung tungkol sa iyong obligasyon. Yeah, soldiers, it's matter of obligations. At yung pagiging sundalo naman, ito ay tungkol sa obligasyon. I'm talking about salvation even. Ang pinag-uusapan din natin ay tungkol sa When you kaligtasan. become children of God, there are two matters,
right and obligation. Na kapag ikaw ay naging anak ng Diyos, may dalawang bagay palagi ang tungkol sa karapatan at obligasyon. Even you are Filipino, I'm Korean, I have obligation and right. In Korea, you have obligation and right in the Philippines. At ganoon din naman, kayo bilang Pilipino at ako bilang Koreans, meron akong obligasyon at karapatan sa Korea, ganoon din naman kayo dito. Soldiers, matter of obligation. At yung pagiging sundalo, tungkol po yan sa obligasyon. Bride, of course, we will marry him. It's right. At yung bride naman, syempre ikakasal tayo sa kanya, yan ay tungkol sa karapatan. Yes, all the time, Old Testament is matter of, the obligations. At yung sa lumang tipan, yun nga po ay halos patungkol sa obligasyon. And of course, New Testament, more grace, meaning matter of right. At sa bagong tipan naman, mas maraming tungkol sa habag, ibig sabihin tungkol yun sa karapatan. Last week, we learned the obligation, the first and greatest, the commandment. Love your God with your heart, your mind, and your soul. At ang nakaraang linggo, napag-usapan natin yung tungkol sa obligasyon, yung pinakauna at dakilang kautusan na mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. But also, we have a right, be loved. At ganun din naman, meron din tayong karapatan na ibigin. We must be loved by Him, then Kailangan, we can love Him. kailangan muna tayong ibigin ng Diyos nang sa gayon magawa din natin siyang ibigin. Anyway, all the time, Bible talks about two matters. Pero palagi ang Biblia sinasabi niyan yung dalawang bagay, yung karapatan at obligasyon. It cannot be one, two must go together. Hindi pwedeng iisa lang doon, kundi dapat parehas magkasabay yung dalawa. As I told you, two matters, obligations, we feel heavy. At tulad ng sinabi ko, itong dalawang bagay at yung tungkol sa obligasyon, ang nararamdaman natin dyan mabigat. This is our instinct, also that is our nature. Dahil ito po yung instinct natin at katangian natin, yung nature po natin bilang Somebody tao. will say, don't do that. Oh, you want to do. At kapag may nagsabi na wag mong gawin yan, gagawin mo, gugustuhin mong gawin. That's our sinful nature. Yun na po yung likas po natin bilang makasalanan. Right, of course, we like it. At yung tungkol naman sa karapatan, syempre po gusto po natin yan. If you do one part only, you are not complete. At kung gagawin mo yung isang bahagi lamang po dyan, hindi po yan ganap o kompleto. Why we feel this our obligation heavily? At bakit po para sa atin mabigat yung tungkol dyan sa obligasyon? We don't understand our value. Dahil hindi po natin nauunawaan ang tungkol sa ating halaga. I pray for this sermon for whole week. At ako po ay nanalangin para po sa mensahe na to ng buong isang linggo. I will try my best to explain to you. Sinubukan ko po lahat ng aking makakaya para maipaliwanag po sa But inyo. God, you have to let them understand. Pero ang Diyos, ikaw na po ang siyang magpaunawa sa kanila. Because we heard of it. Dahil narinig na po natin ito. We know the knowledge, Alam na natin tungkol sa kaalaman, but we didn't get that message for our own. pero hindi natin kinuha yung mensahe na yon bilang sa atin. Let me ask you one question. At hayaan niyo pong tanongin ko po kayo ng isang We tanong. believe Jesus died for you and I. Naniniwala tayo na si Jesus ay namatay para sa iyo at sa akin. Amen. What does it mean to you? Pero anong ibig sabihin nun na namatay para sa iyo? Jesus died for you to set you free from the sin. Na si Jesus namatay para sa iyo para palayain ka sa kasalanan? Amen. What else? Ano pa po ba? What does it mean Jesus died for you? Anong ibig sabihin nun na namatay si Jesus para sa iyo? Did you hear any different interpretation of that matter? May narinig na po ba kayong ibang interpretasyon o pagpapaliwanag tungkol po sa bagay na yon? This is what we are studying. Ito po yung pag-aaralan natin. Yes, when we become children of God, when we accept Jesus Christ, Bible says what? We are new creation.
Opo, nung tinanggap po natin si Yesu Kristo at tayo ay naging anak ng Diyos, tayo po ay naging bagong nilalang na. When we accept Jesus Christ, we become children of God. Nung tinanggap natin si Yesu Kristo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Even though we heard several times, I am children of God. At napakaraming beses na po nating narinig na ikaw, ako, ay anak na ng Diyos. Is it affects you for your life? May epekto po ba yon sa inyong buhay? Did you become proud of yourself? Naging proud po ba kayo sa inyong mga sarili? Oh, I am child of God. Na ako ay anak ng Diyos. Who can look down at me? Sino yung pwedeng magmaliit sa akin? I am so honorable because I am child of God. Ako ay kagalang-galang dahil ako ay anak ng Diyos. We heard of it, we memorized it, yet we didn't accept it, the message for our own. Narinig natin at alam natin, pero hindi natin tinanggap yung mensahe na yon bilang sa atin. Other word, At isa pa po. we are adopted as His own child. At tayo po ay tinanggap bilang sarili niyang anak. The identity was changed. Yung ating pagkakakilanlan ay nabago. For example, you are adopted in a king's family. Halimbawa po, ikaw ay tinanggap o inampun ka sa pamilya ng hari. We are common people, Tayo ay pangkaraniwang tao lamang. yet you are adopted to the king's family. Pero ikaw ay tinanggap o inampun doon sa pamilya ng hari. You become prince or princess. Ikaw ay naging isang prinsipe o prinsesa. Yet you didn't feel anything. Pero wala kang naramdaman na kahit ano. Is it common? Pangkaraniwan po ba yun? Somebody call you, not ordinary, but you are prince. Na may tumatawag na sa'yo hindi bilang isang ordinaryong tao, kundi ikaw ay isang prinsipe o prinsesa na. Yet you didn't feel anything. Pero wala pa rin kayong naramdaman na Also, kahit you ano. didn't enjoy your position, new position as prince or princess. At hindi mo ini-enjoy yung bago mong pagkakakilanlan o posisyon na ikaw na ay isang prinsipe o prinsesa. God said, what? You are my child. Sinabi ng Diyos, ano po, ikaw ay aking anak. Why don't we realize it? Bakit hindi po natin napagtatanto yun? If you really realize and accept the message for you, then you must be proud of yourself. At kung talagang napagtanto mo at tinanggap mo yung mensahe na yon bilang sa'yo, magiging proud ka sa sarili mo. Amen. That's why you become so sensitive about others' reputation. Kaya ikaw po ay nagiging sensitibo tungkol sa reputasyon na naririnig mo sa iba. I am prince now. Ako ay prinsipe na ngayon. Somebody tell me, you are ordinary. Tapos may nagsabi sa akin, ordinaryong tao ka lang. If I respond to him, Kapag- respond to him, Kapag ako ay sumagot sa kanya o pinatulan ko yun, angry, why you are calling me ordinary people? na nagalit ako, bakit tinatawag mo ko ordinaryong tao? Is it right? Tama po ba yun? That's what we do. Ganun po yung ginagawa natin. If I know I am really prince, whatever you call me, my identity cannot be changed. Na kung alam ko talaga na ako ay isang prinsipe, ano mang itawag mo sa akin, alam ko na yung pagkakakilalan ko, kailanman hindi yun mababago. Amen po ba? Amen po ba? We are children of God. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. Who can make you some struggling even? Sino yung pwedeng magpahirap po sa inyo? When I accepted Jesus Christ, I knew this matter. Nung tinanggap ko si Yesu Kristo, nalaman ko na po itong bagay na to. When I compare myself as appearance with other handsome guys, I cannot compete with them. Kapag po ikinumpara ko yung sarili ko sa ibang mas magandang lalaki, hindi ko po maikukumpit yung sarili ko sa kanila. When I stood one service in the youth camp, Pero nung tumayo ako sa isang gawain po nung youth camp, I introduced myself. Somebody called me, you are monkey. nung pinakilala ko yung sarili ko, may tumawag sa akin na unggoy ka. They laugh at me. Tapos pinagtawanan po nila ako. Okay? Then, next morning, he called me, Monkey, Mr. Monkey. At kinaumagahan, tinawag niya ako, unggoy.
Do you know what I told them? Alam mo po ba kung ano yung sinabi ko sa kanila? Whatever you call me, I'm not monkey. Na ano man yung itawag niyo sa akin, alam ko hindi ako unggoy. Bad. Oh, for me, okay. At para sa akin, ayos lang. I don't know how my Father God will treat you when you call me monkey. Pero hindi ko alam kung ano yung gagawin ng aking Diyos Ama dahil tinatawag niyo akong ganyan. That's my identity. Yun yung pagkakakilanlan ko. It's not depend on my appearances. Hindi yan nakadepende sa aking itsura. It's not depend on my clothes even. Hindi rin nakadepende sa aking kasuotan. Amen. That must be you. Dapat ganun po kayo. Do you believe really you are a child of God? Naniniwala po ba talaga kayo na kayo po ay anak ng Diyos? This adoption, Ito po yung pagtanggap we heard, na we read, yet that's other story. narinig natin, nabasa natin, pero parang ibang kwento lang yan. Why you become sensitive to the other reputations? Bakit po kayo sensitibo tungkol sa reputasyon? Somebody will tell you, pangit ka, whatever, you become upset. Na kapag may nagsabi sa inyo na hindi magaganda, nagagalit ka, naiinis Because ka. you are still think about your appearances. Dahil ang nasa isip mo pa rin po ay ang tungkol sa iyong itsura. We call God Abba Father. Tinatawag natin ang Diyos na Ama. Our identity reflects who is our Father. Yung ating pagkakakilanlan, nakasalamin po yan kung sino po ang ating Ama. Why do you want to have nice or good clothes or cell phone, whatever? Bakit ba gusto ninyo magkaroon ng magandang damit o kagamitan tulad ng cellphone? You want to show up yourself, oh, I'm valuable because what I have. Dahil gusto mong ipakita na, at ito yung halaga ko dahil sa kung ano yung meron ako. That's why we follow the fashions. Kaya nga, sinusunod natin yung mga fashions. If they wear the costume or the brand, I have to wear. Na kapag yung sinuot nila, gantong brand o ganyang damit, ganon din yung susuotin ko. If I will not, I am less in value than them. Dahil kung hindi ko gagawin yun, hindi ako magsuot ng ganon, mas mababa ako kaysa sa kanila. Hindi ganon. You have absolute value. Hindi po ganon, dahil meron po kayong absolute Nobody value. can change your value. At walang sino man ang makapagbabago ng halaga po What na is yun. it? Ano po yun? Jesus Christ. Yesu Kristo. Jesus died for us, meaning He laid down His life with you, meaning He exchanged His life with you. Namatay si Yesu Kristo para po sa atin. Ang ibig sabihin po nun, ibinigay niya yung buhay niya po sa atin. Yung buhay niya ay nasa atin. Knowing self-value is so important. Yung malaman mo, yung halaga mo ng iyong sarili, ito po ay napakahalaga. Other word, knowing your identity. Sa ibang salita, ito po yung malaman mo kung ano ang iyong I'm pagkakakilanlan. asking you, who are you? Tatanungin ko po kayo, sino po ba kayo? Don't you know you are son, daughter of God? Hindi niyo po ba alam na kayo po ay mga anak ng Diyos? I don't know, the son of Duterte, whatever. Mayabang. At Daughter of Duterte, mayabang din. Bakit? Because their father was president. yung mga anak po ni Duterte, mayayabang sila. Bakit? Kasi yung tatay nila, presidente dati. Yes, yabang is not good anyway. Pero yung pagiging mayabang, hindi po yun maganda. But they know their power. Pero alam nila kung ano yung kapangyarihan na meron sila. Who is higher? Duterte or God? Sino yung mas mataas? Si Duterte o ang Diyos? We are His children. At tayo po ay kanyang mga anak. We could be mayabang din. Maaari din po tayong maging mayabang. But we know that's bad. That's why we will not. Pero alam nating masama yun, kaya hindi po natin yung gagawin. Amen. But we have to exercise our authority. Pero dapat po nating gamitin yung kapangyarihan na meron po tayo. Amen. God gave His full authority
to us. At ang Diyos, ibinigay niya yung kanyang buong kapangyarihan sa atin. That's why Bible says what? Whatever you command will happen. Kaya ano yung sinabi sa Biblia, ano man ang iyong ipag-utos ay magaganap. Amen. When you say, you mountain, move to the sea, it will happen. Na kapag inutusan mo yung bundok na lumipat sa gitna ng karagatan, mangyayari po yun. Sometimes Christians make me so sad. At minsan po yung mga Kristiyano na lulungkot po ko dahil sa kanila. You received legal certification. You are my child from God. Na nakatanggap po tayo ng legal na sertifikasyon na ikaw ay anak ng Diyos. You have it. You keep it. Yet, you don't consider yourself you are a real child of God. Nasa iyo yun, tinanggap mo, tinago mo, pero hindi mo tinuturing ng sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. Somebody gave you 100 billion gold bar. Pag may nagbigay sa iyo ng 100 billion na gold bar, What will you say? You are rich or poor? ano po sasabihin mo? Mayaman ka ba? Mahirap ka? Answer me. Pero, you cannot find any food for you. Pero wala kang mahanap na pagkain para sa sarili mo. That's what we. Ganun po tayo. Why you concerns other matters than your identity? Bakit iniisip mo yung ibang bagay kaysa sa iyong pagkakakilanlan? Other world self-value, other world self-esteem. Yung sa ibang salita ng self-value po ay self-esteem, Other world also what? Self what? confidence, What? Self confidence. yung kumpiyansa, Your peace, your identity cannot be changed. yung kapayapaan na meron ka, yung pagkakakilanlan na meron ka, hindi yan mababago. Some pastor said, our Korean brother said, you are good missionary. Yung ibang pastor, yung ibang mga Korean sinasabi, mabuting missionary ka. I don't mind. Hindi ko po yun masyado iniisip. Even if they will say, you are very bad missionary, whatever, I don't mind. At kahit pa sabihin din nila na hindi ka mabuting missionary, wala din po akong pakialam. I don't need to hear from anything from them. Well, hindi ko na kailangang makinig pa tungkol sa kanila ng kahit ano. I have only one concern, he. Dahil ang iniisip ko lamang ay siya. Why? I belong to him. My identity, my confidence cannot be changed by anything from the world. Dahil ako ay sa Kanya at yung aking pagkakakilanlan, yung aking halaga at ang aking kumpiyansa ay sa Kanya. Kaya hindi ko na kailangan ng anumang mga salita. 1,000 pesos. Yan po ay 1,000. When if someone will say, I will give you 1,000, you will be happy. Kapag may nagsabing, bibigyan ko kayo ng 1,000, magiging masaya po kayo. Actually, one professor, America, took out $100 bills. Sa katunayan, may isang professor sa Amerika na kumuha siya ng $100. Who wants to get it? Everyone say, yes, I am though. At nung tinanong niya, sino gusto niyong makatanggap nito? Lahat sumagot, He ako. put that 100 bill on the flooring and he stepped on it. Tapos nilagay niya yung $100 bill na yon sa sahig at Who wants to inapak-apakan get niya. it? Everybody said yes. Tapos nung tinanong niya, sino gusto kumuha nito? Lahat nagtaas ng kamay. And then he spit on it. Tapos dinuraan niya yon. Who wants to get it? Sino gustong kumuha? Everybody said, ako. At lahat nagsabi pa rin, ako, gusto ko. 1,000 pesos, whatever, get dirt to whatever, the value of 1,000 pesos cannot be changed. Yung 1,000 na yan, ano pang maging itsura niyan, madumihan pa man yan o ano pa man, yung halaga niyan mananatiling 1,000. Amen. Our identity as child of God cannot be changed. Ganon din naman, yung ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos, kailanman hindi yun mababago. Important matter is knowing real value, absolute value or not. Ang pinakamahalaga lamang ay ang malaman mo yung tunay mong halaga, yung absolute value na meron ka. Alam mo ba o hindi? Somebody said, or even Bible said, you have absolute value. Yet
If you will not take it for you, then useless. At kahit pa may magsabi sa iyo o sinasabi ng Biblia na meron kang absolute value, pero kung ikaw mismo, hindi mo yung tinatanggap bilang sa iyo, bali wala po yung This lahat. picture about prodigal son. At ito po, larawan na ito po yung tungkol sa alibughang As anak. we know the story, Tulad po ng nalalaman natin sa second kwento, son spent everything, yung ikalawang anak, yung alibughang anak, then he ginastos niya lahat, nilustay come to niya. father. At sa huli nga po, siya ay bumalik sa kanyang ama. Do you still remember what the son confessed to father? Naalala niyo pa rin po ba kung ano yung sinabi ng alibughang anak sa kanyang ama? I'm not worthy to be called your son anymore. Hindi na ako karapat dapat na tawagin pang anak mo. We consider our identity and value by what we do. At tayo, tinuturing natin, tinitignan natin yung halaga, yung pagkakakilanlan na meron tayo base sa kung ano yung mga nagawa natin. Even Satan judges us, diba? You did it. How can you call me to be called your child of God? Si Satan, nahatulan tayo, di ba? Ginawa mo yan. Paano mo nasasabi na tatawag yung sarili mo na anak ka ng Diyos? The father, he doesn't matter. He didn't matter what second son did. Pero yung ama doon, wala siyang pakialam. Hindi niya tinignan kung ano yung mga nagawa ng kanyang alibughang anak. When you are good, my son, still what you did, I don't mind, still you are my son. Nung ikaw ay mabuting anak, ikaw ay anak ko, at nung nakagawa ka ng mga bagay na to, anak pa rin kita. Don't judge yourself by what you live. Huwag niyo pong hatulan ang inyong sarili kung paano po kayo namuhay. There is no condemnation to those who are in Christ. Dahil wala na pong kahatulan, pagkukondena sa Kanya na kay Hesus Kristo. Amen. God never judges us anymore. Ang Diyos kailanman, hindi po niya tayo ikonendena o hinatulan. We are growing. Tayo po ay lumalago. We are on the process. Tayo po ay nasa proseso. Yes, continually we will do wrong matters. Opo, patuloy tayong makakagawa ng mga maling bagay. Yet our identity cannot be changed. Pero ganun pa man, yung ating pagkakakilanlan, hindi yan magbabago. That's self-confidence. Yun po yung kumpiyansa natin sa ating sarili. Amen. Amen. Other word. At isa ba po? What is that? Ano po Can you yan? see clearly? Nakikita niyo po ba ng malinaw? What? Can you see? Pearl? Pearl. Pearl If glass. I cover it with mud, Binalutan ko yan ng putik. if you know that inside the mud, okay, there is a real pearl, will you take it or not? Kapag alam mo na yung nababalot ng putik na yan ay tunay na perlas, kukunin mo ba yan o hindi po? That's why, di ba, children, usually they swallow gold rings or jewelries of parents. What they parents do? Kaya di ba yung mga anak pag nakakalunok ng mga gintong alahas ng magulang, ano yung madalas ginagawa ng magulang? Bring them to share. Tapos, they will get their thumbs. Tapos dadalhin sa CR yung bata, tapos kukunin ng nanay o magulang yung dumi ng anak nila. They don't mind the smell. Wala silang pakialam dun They sa will check amoy. there is jewelries or rings or whatever. They will find out. Wala silang pakialam sa amoy ng dumi ng bata. Kundi hahanapin nila kung nandun ba'y alahas nilang ginto. Why they do? Bakit nila ginagawa yun? They are looking for value. Dahil alam nila at hinahanap nila yung halaga na alam nila. Value cannot be changed. At dahil yung halaga, hindi yun mababago. Amen. We must know our identity. Dapat po alam natin yung ating pagkakakilanlan. We must know our value. Dapat alam po natin yung ating halaga. We read it. That's it. Go. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God?
You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. When you read it, do you feel good or feel bad? Kapag po binabasa nyo yan, ano po yung pakiramdam nyo? Maganda po ba o hindi po? I didn't think about. Now you think. Hindi ko naisip. Ngayon po, mag-isip po kayo. This is what Jesus said, I die for you. Ito yung sinabi ni Jesus na ako ay nanamatay para sa inyo. And then other word, we have a treasure in us. At sa ibang salita rin po, meron po tayong yaman na nasa atin. Treasure is Jesus. Ang treasure po na yan ay si Jesus. Jars of clay is we, At believers. yung tinutukoy po na jars of clay dyan, tayo po yan na mga mananampalataya. Somebody brought stones. I don't know who brought it here. May nagdala po Ah. ng bato dito. Bakit? Ito, bato-bato big, hindi. How much will you pay for it? Magkano yung ibabayad nyo para po dito? How much will you pay for it? Magkano yung ibabayad nyo para dito? Piso. Piso? 10 pesos. 10? Maybe there's none. Who will pay 100 pesos? Siguro wala. May magbabayad po ba para sa 100 dito? If I pay 1 million, Kung babayaran ko ng 1,000,000, will you think I'm ang iisipin niyo po na sisiraan po ko ng bait. Listen carefully. Makinig po kayong mabuti. I'm explaining two verses. Ang pinapaliwanag ko po yung 2 verses. Okay? This was we. Ito po tayo. Okay? Jesus died to buy this stone. Si Jesus, namatay siya para mabili lang itong bato na to. Naintindihan po ba? Listen carefully. Makinig po kayong maigi. This one will struggle. Ito po mag-i-struggle, maghihirap. This one has its own price. Ito, meron siyang sarili niyang halaga. Magkano? Paano po? You didn't pay even 100 pesos. Kayo nga po, hindi niyo to bibilhin kahit 100 Okay? piso. For example, 100 pesos. Okay? Halimbawa, 100 piso. So, how much the price of Jesus? Magkano ba yung halaga ni Jesucristo? Cannot be comparable. Hindi maikukumpara. What is struggling? Ano yung paghihirap niya, yung struggling? Two prices. Dalawa yung halaga. Okay? We have our own price. Meron tayong sarili po nating halaga. Jesus gave us other price. At si Jesus, binigyan pa niya tayo ng iba pang halaga. Okay? Which one will you choose if you are the stone? Kung kayo yung bato, alin doon yung pipiliin yung halaga ninyo? Whatever you pay for me, I am still 100. Na ano man yung halaga na ibinigay mo para sa akin, pipiliin ko pa rin na halaga ko 100 piso. That's kamay. Sino po? Taas po yung kamay. Or, according to what you did for me, I will get your price. O ikaw yung magsasabi na ayon sa ginawa mo para sa akin, tatanggapin ko yung halaga na binigay mo sa akin. Who will choose? Sino po yung pipili po nun? That's kamay. Taas niyo po yung kamay. Don't you get it? Nakakuha niyo po ba? Don't you get it? Nawaan niyo po ba? That's what we. Ganun po tayo. All the time, oh, you said, I'm same value with Jesus Christ, whatever. I know myself. Sinabi mo na parehas ako ng halaga kay Jesucristo. Alam ko naman, kilala ko yung sarili ko. If you choose, I am still 100 pesos, you make, don't want to pay, it's so foolish. Kapag po ang pinipili niyo pa rin na halaga ninyo ay 100 piso, ginagawa niyong mangmang yung bumili ng malaking halaga sa'yo. Amen. Do you believe Jesus is so crazy? Naniniwala ba kayo na mangmang o nababaliw si Jesucristo? Will you die for one cat? Ikaw ba, mamamatay ka para lang sa isang pusa? For example, you are a lover of cat.
Halimbawa po, mahilig Okay. ka sa pusa. Your cat run away from you. Tapos yung pusa lumaya sa'yo. Then you find out cat on the road. Tapos nakita mo yung pusa mo nasa kalsada. Car is running to the cat. Tapos yung tumatakbo yung pusa. If you will not save your cat, cat will be killed. Tapos kapag nakita mo na mababangga yung pusa at pag hindi mo niligtas, mamamatay yung pusa. Then you will throw yourself to save your cat and you die. Tapos ang gagawin mo, ililigtas mo yung pusa, ikaw yung magpapabangga at ikaw yung mamamatay. How many of you will do that? Ilan po sa inyo yung gagawin po yun? We call it crazy. Tinatawag po natin yun, baliw yun, pag ganun. If you did it, there is a reason. Kapag ginawa mo yun, meron kang dahilan. That's what God did. Yun po yung ginawa ng Diyos. He killed himself to save you. Pinatay niya yung kanyang sarili para iligtas ka. When I become Christian, I try to understand it. I try to find a solution or answers. It was so hard. Nung ako po ay naging Kristyano, sinubukan kong alamin yung sagot o solusyon. Napakahirap pong malaman. Anyway, I got conclusion. Pero may nakuha pong konklusyon. If you did it, I trust you. I will take your price for myself. Na kung ginawa mo yun para sa akin, tatanggapin ko yung halaga na binigay mo sa akin bilang akin. That is accepting Jesus Christ. Yun po yung pagtanggap kay Hesus Kristo. That is forgiveness for my sins. Yun yung kapatawaran para sa aking mga kasalanan. That is getting adoption certification from God. At yun po yung pagtanggap ng sertifikasyon na ikaw ay inampon, tinanggap bilang anak ng Diyos. So, I know I become so worthy to Him. At nalaman ko na ako ay naging sobrang halaga para sa Kanya. I will not follow any condemnation, any references or whatever from the world. At kailanman hindi na ako sasang-ayon sa anumang pagkukondena o sinasabi ng mundo. Almighty God told me so. Dahil yung pinakamakapangyarihang Diyos na ang nagsabi sa akin, Who can change His words? sino yung makakapagbago ng kanyang salita? Amen. Why don't you say amen? That's what you and I. Ganun po, ikaw at ako. Then after that, I don't mind my family background. My father treat me, whatever, I don't mind. At pagkatapos nga po nun, wala na akong pakialam ano man yung tungkol sa pamilya ko o paano ako tinatrato ng tatay ko, wala na po akong pakialam. I must enjoy my new life. Dahil kailangan ko nang i-enjoy yung bagong buhay ko. I will not be angered by my own price, 100 pesos. At kailanman, hindi na ako pangahawakan ng sarili kong halaga na 100 piso lamang. He said, okay. Sinabi niya sa akin, agis na. Why I will say I am not okay? Bakit ko sasabihin hindi ako maayos? Is it common? Is it right? Tama po ba yun? Pangkaraniwan po ba yun? Why we children of God just like a loser? Pero bakit tayo ng mga anak ng Diyos nananatili pa rin talunan? Why you become so sensitive when somebody talk to you bad word? Bakit napakasensitibo pa rin natin pag may naririnig tayong masasamang salita tungkol sa atin? Don't give any attention to them. Huwag niyo po silang bigyan ng atensyon. Whatever you told me, whatever you describe about me, whatever, that's not mine. Ano ba yung sinasabi niya sa akin o paglalarawan niya sa akin, wala akong pakialam. He said, I am forgiven. Sinabi niya, ako ay pinatawad na. Amen. He said, you are mine. At sinabi niya, ikaw ay akin. Who will touch you? Sino yung maaaring gumalaw sa'yo? That's why 1 John said, nobody can even touch my valuable beloved son. At maging po sinabi sa unang Juan, walang sino man ang maaaring gumalaw sa aking mga minamahal na anak. This is what we, Ito po tayo. what you could put your price. Anong halaga yung ilalagay mo? Usually, this one.
Madalas, yan po yung halaga Because natin. we are comparing with others. Dahil kinukumpara natin yung sarili natin sa iba. Hindi ako mayaman, hindi ako pogi, hindi ako maganda, my family background, my study background, whatever. It's pangit. Lahat, ikinukumpara natin, lahat ng meron sa buhay natin. Yet you have absolute value. Pero meron ka ng absolute value. Amen. If you will not take it for yourself, you will be loser all the time. Dahil kung hindi mo yan tatanggapin na meron kang absolute value para sa sarili mo, palagi kang magiging talunan. This one, sinner's price. Ito, halaga ng makasalanan. World all the time tell you your price. 1 piso, piso, piso. At yung mundo, palaging sabihin sa'yo, ito yung halaga mo, piso ka lang, piso ka lang. Second one is given price. Pero yung ikalawa po ay yung halaga na ibinigay sa'yo. Bible is telling you you are more than 10. Sinasabi ng Biblia sa'yo na higit pa sa 10 yung halaga mo. You are more than 100 pesos. Ikaw ay higit sa 100 piso. You are more than 10,000 pesos. Higit pa yung halaga mo sa 10,000. You are more than 1 million pesos. Higit pa sa 1,000,000 piso. You are more than 10 million. Higit pa sa 10,000,000 piso. You are same price with Jesus. Ang halaga mo ay katulad ng kay Hesus Kristo. The name tag, the price was changed. Yung halaga dun sa tag mo na bago. If you will not pay the price on the price tag, you cannot buy it. Kung hindi mo babayaran yung halaga na nasa price tag, hindi mo mabibili yung bagay na yun. You need to be loved by God. Kailangan ninyong maibigin ng Diyos. Then you will know, I am more valuable, as much as you be loved. Nang sa gayon, malalaman mo, ito pala yung halaga ko, mahalaga pala ako. Mangyayari yon kung gaano mo nararamdaman na ikaw ay iniibig. Which price will you choose? Aling halaga po dyan yung pipiliin mo? Which one will you choose? Alin dyan yung pipiliin mo? It's up to you. Nasa inyo po yun. It's what we call faith. Ito po yung tinatawag na pananampalataya. This is the real faith. Ito yung tunay na Whatever you pananampalataya. said, I accepted Jesus Christ, I'm child of God, whatever, you don't know the price for yourself. That's fake. Na kahit pa sinasabi mo, tinanggap mo si Yesu Kristo, anak ka na ng Diyos, pero hindi mo pa rin alam yung halaga mo, hindi po tunay yung pananampalataya na meron Then ka. you will live as a losers in the world. At ikaw ay mamumuhay bilang talunan dito sa mundo. All the time, you will be led by reputation from the world. Wala palagi ka lang na malilid ng mga reputasyon na meron dito sa mundo. Why we study Bible? Bakit ba tayo nag-aaral ng Biblia? Because God wants you to be happy. Dahil ang Diyos nais niya na kayo ay maging Amen. masaya. Without knowing your value in Him, you cannot be happy. Kung hindi mo malalaman yung halaga mo sa Kanya, kailanman hindi ka magiging You have masaya. 100 billion, then you will find out more richer than you. Na kapag meron kang 100 bilyon, pero may nalaman ka na meron palang mas mayaman sa'yo, As long as you will not be first in the world, you cannot be happy. You cannot be satisfied. at kapag hindi ikaw yung laging una, hindi ka magiging masaya dito sa mundo, hindi ka rin masasatisfy. Okay, we are the clay. Value less than 100 pesos. Tayo yung jar na clay na yung halaga mas mababa pa sa 100 piso. Okay? Then, Jesus Christ, we accept it. At si Yesu Kristo tinanggap po natin. Looks like we are jars only. Na mo, ang itsura natin, jar ng clay lang. As long as you have a treasure in you, you don't mind your career, the jar is. Pero basta alam mo na sa loob mo merong yaman doon, wala ka nang pakialam kahit yung itsura mo, jar na clay. Amen. Amen. Why you become sensitive about your appearances? Bakit ka sensitibo sa itsura mo? Because you don't know what you have. Dahil hindi mo alam kung ano yung meron ka. And they told you, the absolute value cannot be changed.
Tulad ng sinabi ko sa inyo, yung absolute value na yon, hindi yun kailanman mababago. You don't have absolute value. That's why you try to put so many valuable, which the world will tell you that is a price. At kung wala kang expensive. absolute value, ikaw mismo yung maglalagay ng iba't ibang halaga sa sarili mo na galing sa mundo na sinasabi, ito yung halaga mo. 2 jars, Meron pong dalawang jar, maybe, same value. parehas lang na halaga. Okay, same price. Parehas po ng halaga. One contains what? Gold. Gold bar. Yung isang jar, ang nasa loob nun ay Second gold one. bar. Yung ikalawa, yung laman nun ay bato. Who is you? Sino ka po dyan? Same, Parehas lang, but it depends on your belief. pero nakadepende yan sa iyong paniniwala. Someone said, you are jar, whatever. You said, no, I am different. Kapag may nagsabi sa'yo, ikaw ay jar, sasabihin mo hindi, iba ako. Amen. Yes, same jars. Don't compare with jars. Opo, pare-parehas na jar at huwag niyo pong ikumpara yung sarili niyo sa ibang jar. Why you compare jars? Because you don't have absolute value. At kung bakit ka nagkukumpara, dahil hindi mo alam na may absolute value ka. Okay? Why you want to imitate other gender? Bakit niyo din gustong gayahin yung ibang mga gender? Why? Because you don't know your value. Bakit? Dahil hindi mo alam yung halaga mo. As long as God made you, that's already valuable. Basta nilikha ka ng Diyos, kung paano ka nilikha ng Diyos, yun ka na at yun na yung halaga mo. Girls, why you want to be the tomboy? At yung mga babae, bakit gusto niyong maging tomboy? My appearances cannot compare with maganda Dahil yung itsura ko hindi maikukumpara sa mga magaganda. because they don't know their values. Dahil hindi nila alam yung kanilang halaga. There are two difference. Meron dalawang magkaibang This jar. one, which one will you get? Alin dyan yung kukunin mo? Maybe you choose this one Siguro yung pipiliin mo yung isa, yung mas maganda. because it looks good. Dahil mas maayos yung itsura. But as you know, the what containing, then your choice become different. Pero pag nalaman mo na kung ano yung nasa loob noon, mag-iiba na yung pipiliin mo. What will you choose now? Ano na yung pipiliin mo dyan ngayon? Huh? Okay. Say, what will you choose? The one who choose A will not think about the container. At yung pumili ng A, hindi niya na iisipin, wala na siyang pake kung anong itsura ng container. Amen. You think about something put and become maganda, getting attraction from others, meaning still you have what? Stone in you. Kung ang nasa isip mo pa rin po, ang concern mo pa rin kung paano maging maganda yung itsura mo sa iba para may masabi silang maganda sa'yo. Ibig sabihin nun, yung nasa loob mo pa rin para sa'yo ay bato. Why I greet you? Awesome, awesome. Bakit ko kayo binabate ng you are awesome? Because you have that absolute value in you. Dahil meron ka po, nasa inyo yung absolute value This na yun. one, no price. Ito, wala po itong halaga. Amen. Why we greet each other awesome? Because you have absolute value. Bakit natin binabati yung bawat isa ng you are awesome? Dahil taglay po natin yung absolute value. This is what our identity was changed. At ito po, ganito po na bago yung ating pagkakakilanlan. Gold bar, absolute value. Yung gold bar, absolute value yan. The word, value of word will say, you are no value. Tapos sasabihin ng mundo, wala kang halaga. Parents didn't encourage them. At yung mga magulang, hindi sila in-encourage. How many of you heard from your parents, I am very proud of you. Ilan sa inyo na narinig ninyo sa magulang ninyo na sinabihan kayo na proud ako sa iyo. All the time shouting, bakit ikaw, bakit ikaw, bakit ikaw? Pero palagi kang sinisigawan na bakit ka ganyan, bakit ganyan, bakit ikaw? Killing your children. Pag ganun po, pinapatay niyo yung anak niyo. Killing your grandchildren.
Pinapatay nyo yung mga apo nyo. because they don't know, they don't have their absolute value. Dahil wala sila, hindi nila alam na meron sila ng absolute value. That's why they treat according to their value. At kung paano sila nang tatrato, ayun po ay base sa kung ano yung alam nila na halaga po nila. Not only this one grandmother, as long as rebuke, correcting all the time, the absolute value feels smaller and smaller and smaller. At ito po yung kahit naging grandmother na siya, palaging ganun yung sinasabi niya. Yung absolute value, ang pakiramdam niya, paliit siya ng paliit. But finally they said, oh, I'm not gold anymore. At sa huli, sasabihin nila, hindi na ako ginto. According to your killing word, I am pala, pato lang. Ayon sa mga salita, masasakit, nakakamatay na salita ng mga sinasabi mo, bato lang pala ako. Oh, I have no meaning to live. Wala na akong dahilan, kahulugan para pa mabuhay. I will hang myself. Papatayin ko na lang ang sarili ko. Or I will change my gender. Papalitan ko na lang yung gender ko. Understand it? Unawaan niyo po ba? You parents, I'm parents. Kayo mga magulang, ako magulang, We don't know our value. That's why we treated others. na hindi natin alam yung ating halaga, kaya ganun natin itrato yung iba. Who is responsible? Sino yung may responsibilidad doon? Do you know who is it? Kilala niyo po ba siya? How many of you know? Only this one is leg. Only one hand. Isa lang po na maiksing yung leg niya. That's what he used eating, breathing, swimming, typing. He Yeah. is author. Yan lang yung ginagamit niya, pang-kain, pang-type, pang-swimming, yan lang yung nagagamit niya. According to your understanding about your value, he must be killed himself. Ayon sa kaunawaan ninyo, kung ano yung halaga, siguro kung ganun din siya, baka pinatay na lang niya yung sarili niya. I believe our physical condition is much, much better than him. At alam ko na yung physical na kondisyon natin, mas maganda, mas maayos kaysa sa kanya. He tried to kill himself. He was 10 years. At sinubukan daw niyang patayin yung sarili niya, mga 10 taong gulang siya. Then his parents let him understand his value. Pero yung kanyang magulang, pinaunawa sa kanya kung ano yung halaga niya. He is author. Siya po ay isang He is author. now speaker also. At nagsasalita. Speaker na rin po siya He ngayon. married the Japanese girl, then 3 children. At nagpag-asawa din po siya at may 3 siyang anak. Goliath. At si Goliath. Well-known story. Alam po natin yung kwento. Si How Goliath, small body, only 2 slingshot and some stones, how he could fight with the Goliath. Si David, napakaliit lang niya, bata pa siya, 3 bato lang yung gamit niya. Paano niya napatay si Goliath? That's value of identity. Yan po yung tungkol sa, alam niya yung halaga ng kanyang pagkakakilanlan. David said, Ano po yung sinabi ni David? you come with sword, whatever, I will come to you by the name of our God. Ikaw ay nakikipaglaban gamit ang iyong sandata. Ako ay narito gamit lamang ang pangalan ng Diyos, ng aking Diyos. Who are you? Sino po kayo? New creation, Bagong nilalang. absolute value. May absolute value. Your identity value cannot be changed. At yung inyong pagkakakilanlan, ang inyong halaga, hindi po yan mababago kailanman. Remember, Jesus died for you. Alalahanin ninyo, si Jesus ay namatay para sa inyo. Meaning, He gave you same price of Him. Ibig sabihin po noon, binigay niya sa iyo yung parehas na halaga na meron siya. Amen. Don't think about your appearances. Huwag niyo na pong isipin yung itsura ninyo. Don't make Him sad. Huwag niyo po siyang palungkutin. Amen. Amen.
when I see some people, I'm very sad. Kaya pag nakikita po akong ibang tao, nalulungkot po ako. This is the truth. Ito po yung katotohanan. Amen. Truth will set you free. At yung katotohanan ang siyang magpapalaya po sa It's inyo. not from only the sin. Hindi po ito tungkol lamang sa kasalanan. It's from any bondages of world Ito ay tungkol standard. din sa kung ano man na bandages na meron dito sa mundo, standard na mundo. Today, God gave us this message. At ngayong araw, ito po yung ibinigay na mensahe sa atin ng Diyos. Amen. Not only you will be fall in love, also you must find out your value in Christ. Hindi lamang yung kayo ay ma-fall in love, kundi dapat malaman mo din, matagpuan mo yung halaga mo kay Kristo. Amen. Let us all stand. Tayo pong lahat ay magsitayo. You have to pray for these messages. Kailangan niyo pong manalangin para sa mensahe po. I ito. hope you might review these messages in YouTube also. Tumaasa ako na papanoorin niyo po ulit, babalikan niyo po ulit yung mensahe na to sa YouTube. Don't make him sad. Huwag niyo po siyang palungkutin. Amen. Don't let him so many proud of you. Hayaan niyo po na maging proud po siya sa inyo. Okay. We will not shout today. Just close your eyes. Pikit niyo lamang po ang inyong mga mata. Ask yourself, did I take that value? Tanungin niyo po yung sarili ninyo. Tinanggap ko ba yung halaga na yun? I have that value. Meron ba ako nung halaga na yun? Am I same value with Christ? Ako nga ba ay tunay na parehas na halaga kay Kristo? If not, Hindi pa po. you must say sorry to Father. Kailangan niyo humingi ng tawad sa Ama. Father, I am so sorry. Ama, patawarin po. If you are giving praise, Kung meron na po kayong ganun, magpasalamat po kayo, papurihan niyo po siya. Father, let them understand how you love them. Father, bless them to accept the value of Christ for themselves. Father, this is your will. This is also I tell. They heard your messages. Let them live according to your messages. You made your children so awesome. Let them know the value of awesome. Let them live according to the value of awesome. It will praise you. It will glorify you. Hallelujah. Thank you, Father. You given us that much value. You accepted us. You adopted us. You call us. You are mine children. Hallelujah. Father, we thank you for your message. Father, we thank you for your word. Thank you for your presence. Hallelujah. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, don't us show how you are so powerful, how much you are valued. When you show up yourself, you are real Son of God.
Magandang umaga po. So, ako po yung nagdala ng bato. Ang hilod po yon. So yung may gusto ng, ang ganda po ng bato, ang hilod. So dala ko po yung galing po yung Batangas. So ayun po, kumuha po kayo ng isa. Maganda po sa panghilod siya. Kanina po, 100 pesos na po yung bato. Libre po yan. Dinala ko po yan para sa inyo. Naalala ko po kayo. So, kanina po habang nag-praise and worship po tayo, meron pong mensahe ang Diyos para sa atin yung ating Ama. So, ipahayag ko po ngayon. Sabi po ng Ama, tayo ba ay mga anak ng Diyos? So, kung mga anak po tayo, dapat alam po natin yung ating pinagmulan. Yung history po natin. Dapat malaman po natin. Saan po natin yung mababasa? Sa Bible, sa Biblia, Genesis hanggang sa Revelation. So, sinabi po ng Ama ng Diyos, kung kahit binasa mo na yung Bible o yung Biblia po na, yung history mo, kung hindi pa rin po natin naunawaan, sinabi po ng Diyos, na willing po siya, at joyfully, sabi nga po, through encountering sa pagbabasa ng Bible, kung paano si Abraham, sabi nga po, lahat ng mga, si Apostol Pablo, si Matthew, lahat ng mga, si Lucas, sabi na, paano na tagpuan na tawag na value? Sabi ng Ama, kanina pinapakita po niya sa akin na habang nakaupo ka nagbabasa, andito po siya sa likod. Tinuturo po niya yung nangyari. Ito yung nangyari, anak. Ito yung dahilan kung bakit, sabi nga, give up nila yung kanilang mga buhay para sa akin. So, willing po ang ating Amang Diyos. Yung tinatawag na encountering with God through reading Bible. Para ka lang anak na tinuturoan ng tatay. So, nagbabasa ng big story. So, sabi po ng Diyos kanina, willing po ako. Joyfully, sabi nga ng Ama sa aking mga anak na maunawaan ng lubos yung tinatawag na story po natin, yung pinagmulan po natin bilang kanyang mga anak para po tayo ay lumago at tumayo bilang kanyang mga anak. Yun po. Amen po. Yun po. So po, announcement po. So patuloy po yung ating Lord's service. Nagsisimula po tayo ng alas 8. So, ayun nga po, paalala po, huwag po tayong mahuli, maaga po tayo. Bago pa mag-alas 8, nandito na po tayo. So, pagkatapos yan, meron po tayong sa umaga, mananalangin po tayo. So, magsisimula po tayo ng 5:30 na po ng umaga kasi maliwanag na po yung alas 5. So, 5:30, magsisimula na po tayo ng pananalangin dito po. So, pagkatapos po, meron po tayo Wednesday prayer meeting. So, yung Wednesday prayer meeting po natin, pinag-uusapan po natin yung mensahe nung nakaraang linggo, nung nagdaang linggo. So, patuloy din po kung mga prayer request po tayo. So, attend po kayo dito. Miyerkules po yan, alas 3 po yan ng hapon. So, ini-invite po din naman namin kayo. So, pagkatapos po niyan, meron po tayong gawain para sa ating mga maliliit na kabataan. So, pagkatapos po nito, meron po silang gawain. So, ganun din naman po yung aming paalala. Ipadala po natin yung ating mga apo, mga anak na maliliit para muli, bata pa lang po sila, makilala na po nila ang Diyos. So, pagkatapos po, meron po tayong gawain yung ating mga youth and YE, mga kadalagahan naman po yan. So, meron po silang gawain mamaya pang 1:30. So, pagkatapos po niyan, yung ating, encountering with God every last Friday of the month naman po. So, muli po magpapasalamat po kami ng nagdadala ng 1 dakot na bigas. Maraming salamat po. Di lang po 1 dakot. Kami nga po, sako-sako na po yung ating natanggap. So, maraming salamat po. Yan po lahat ay mapupunta doon sa lahat ng ating mga kapatid na kailangan. So, sige po, see you po next Lord's Day. Sa Elgo pa po pala. Kalimut lagi. So, yung cell group po natin, yung akin po kay Nanay Crescencia, Martes, alas 3 ng hapon. Kay Sister April, sa bahay po sa church po.